Okay, sa araw na ito, pagbigyan po natin ang kahilingan ukol sa pagpapakitang gawa sa ice cream seminar mula po sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Cassava flour, 400 grams. Nilagyan natin ng 2 cups na tubig. Pagkatapos, i-dilute natin sa 2 cups na tubig. Tapos, hinalo ng hinalo. Oh, eto, binubuhos na natin ng tubig. Bilisan mong pagbuhos. Sige, dire-diretso. Malinig yung cameraman. With filter. Pagkatapos ngayon, eto, tuloy-tuloy din to. Kunin mo yung, yan. Oh. Yan. Eto na yung second extraction with gatas, yung skim milk, at saka eggs. Lagyan natin ng cheese, no? Iniwan natin ng yelo. Ngayon, lalagyan natin siya ng asin. Sasamahan na natin ng asin. Ibuhos natin to, walang 1 kilo. Supposed to be 1 kilo to eh. Ito ang pag-beat natin ng ice cream, no? Pag-beat natin nung lamela na gagawin mong ice cream. Ngayon. May ikot. Ito na yung all-purpose cream. Sama natin. Pagkatapos niyan, tsaka natin isasama ang sugar. All-purpose. Bibit muna natin ang all-purpose. Lagay na natin ang condensed milk. Ilalagay na natin yung ating cream. Yung cookies. Okay, eto na ngayon yung tinatawag nating ice cream. Ibig sabihin, finished product. No? Kabayan, kung sakasakali pong naitatanong po ninyo, marami pang mga seminar na pinangangasiwaan ang ating alamin sa GSK. Kaya tawag lamang po kayo at makibahagi sa mga kaalamang may kaugnayan sa hinahanap-hanap po ninyong mga proyekto at negosyo. GSK ng ating palatuntunan. Kabayan, sa amin pong ginagawang paglilibot sa iba't ibang mga okasyon dito po sa ating bansa, muli po natin babalikan ang AgriLink. At dito po ay ginagawa ang mga pagpapakitang gawa, yung mga pagsubok na pinatunayan po ng ating mga dalubhasa at mga bagay na may kaugnayan po sa ginagalawan po ng ating programa sa pamamagitan ng ating extension service. Ito po, kabayan, ay may kaugnayan po sa pag-aalaga po ng baboy. Kapiling po natin ang Feed Pro, Mamayang County, sa ating extension service pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Malusog, healthy sila,
Saka mabilis nga siya lumaki. Kabayan sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong alaga sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong baboy. Dati yung nagrereklamo yung kapitbahay doon sa harap na medyo umaamoy daw. Ngayon walang magrereklamo. At alagaan pang baboy sa likas na pamamaraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Makapalan naman, manipis ang taba. Pero ang higit na maganda po dito, pag po tayo ay kumain ng karne ng baboy na kumain ng FeedPro, masarap po. Masarap po talaga. Totoo po yun. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pang hinihintay nyo kabayan? FeedPro na! Kabayan, sa naganap na AgriLink kamakailan, nakaugnay ng ating alamin si Ginoong Philip Ong ng Sante Feeds Corporation at kanyang binigyang buhay ang mga kaganapan sa pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Sa pagsasabing may malaking kinabukasan ng Pilipinas kung ito ang pag-uusapan. Ang nakikita ko kasi, ang possibility sa paglaki natin nandun pa rin sa mga maliliit na magsasaka. Ang dalawang produkto na pinifeature natin this year, itong baboyang walang amoy, para sa mga backyard operators talaga. Dun sa kabila naman, yung sa fish, yung alimango, madali siyang palakin ng mga maliliit na fishermen. At hindi siya kailangan ng malaking ponds o malaking facility. Ang kailangan lang isang maliit na cage na gawa ng kawayan at pati ang pagtransport ng mga finished products niya, yung mga harvest, sa bayong lang niya idadala . Hindi na niya pag-aalalahanan kung may ice plant ba sa malapit na makabili ng yelo at kailangan ng styrobox para pag-transport ng produkto niya. So yun ang namin na sana matulungan namin yung mga maliliit na magsasaka. And what about this hog racing? Sabi mo nga, yung mga baboyang walang amoy natin, tumatakbo ba ito? Is it moving? Ang nakikita namin, napakaraming interesado na pumasok sa pagbababoy. Ang concern pa rin nila ang market. Kasi ang presyo ng baboy taas, akyat baba. Hindi nila maasahan kung ano yung magiging tubo nila. Pero naghahanap din tayo ng mga paraan para makapagtulong sa kanilang marketing. Ano po ang isa sa mga naiisip ninyong paraan para matulungan po ito sa marketing, pagbebenta po ng kanilang mga produkto? Siguro yung mga tinuturo ninyo sa ating alamin, yung mga value adding, tapos yung pagpapatayo ng mga meat shops. Sa tingin ko, may paraan naman na ibubuklod yung ilan mga growers at magkatayo sila ng sariling meat shop, no? Ang retail price po natin palaging nandoon sa mataas at halos stable siya, hindi siya biglang bumabagsak. Hindi katulad ng farm gate price. So sana gagawa tayo ng programa para yun ang ayusin natin. Yung bang condition po ang sitwasyon natin ngayon especially sa livestock production, ganito rin bang nangyayari sa labas ng Pilipinas po? Are they concentrating on the small racers o yung commercial racers po? Yung commercial racers ang kino-concentrate ng ibang mga bansa. Especially yung mga advanced countries, halimbawa
tinuturing ko yung Malaysia, no? Ang Malaysia nandun sila sa IT tsaka electronics industry. At kinukulangan sila ng mga farm workers, no? So ini-emphasize nila yung mga large-scale farms na ilan lang ang tao, ilan lang ang nagtatrabaho sa isang malaking farm na computerize yung mga feeding, computerize ang mga pag-vaccinate, ganon. So, etong ginagawa po natin sa tingin ko, parang isang phase sa ating agriculture maturity. Pero pangangailangan din natin kasi napakakalat yung mga markets natin at napakakalat yung production areas po din natin. So, may pangangailangan talaga na ang bawat cluster ng small farmers ay magkakaroon ng sariling merkado. Ibig sabihin na yung mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, kagaya ng mga nangyayari sa labas ng bansa, ano po, masasabi po ba natin na may pag-asa tayo na lumabas itong ganitong mga proyekto at mga programa para makatulong po sa atin? Alam mo, ang tendency ng pagpapalaki ng farms, no, ang kapalit na instrumento na ginagamit nila is so-called technology. Actually, gumagamit sila ng maraming gamot sa at unti-unti sila rin nare-realize na rin nila over the long term masama para sa mga consumer ng produkto nila. Ginoong Philip Ong ng Sante Feeds Corporation at Pro Natural Feeds Corporation na ihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan sa ating palatuntunang ating alamin ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, ang Lotus po ay isa sa mga proyekto na ating pong sinusubaybayan sa ating palatuntunang ating alamin. At napag-alaman po natin na ito po ay makatutulong sa kabuhayan po ng Pilipinas, sa kasiyahan po ng ating mga kababayan na naghahanap ng mga proyekto na kagaya po ng itinataguyod ng Bureau of Agricultural Research, Lotus. Kabayan.